Bakit nakasimangot ka na naman dyan, Jean? Paano? Bored na ako dito sa kinauupuan ko. Kanina ko pa gustong umuwi pero sabi ni na daddy hindi pa raw pwede. Mukhang matatagalan pa nga bago kayo makauwi. Kasi kausap pa ng parents mo ang organizer nitong event. Alam mo Julius, hindi ko talaga maintindihan kung bakit sina daddy pa ang gumagawa ng bagay na yan. Hindi naman sila may wedding anniversary ngayon. Pero mas busy pa sila kina Tita Karen at Tito Jojo. Magiging busy talaga sila. Kasi ang parents mo ang tumulong kina Tita Karen sa pag-aayos nitong wedding anniversary nila ni Tito Jojo. Ang mami mo ang may contact sa catering. Tapos ang daddy mo naman ang tumulong para mahanap tong magandang venue. Grabe. Grabe talaga. Buong umaga na nga kaming nasa simbahan kanina. Tapos uubusin na naman namin ang maghapon dito sa lugar na to. Hayaan mo na, Jean. Alam mo naman ang kwento kung bakit malapit ang parents mo kina Tita Karen, di ba? Kasi kung hindi na kumbinsi ng daddy mo si Tito Jojo na makonvert sa religion natin, hindi sila magkakakilala at magkakatuluyan ni Tita Karen. Kaya malaki talaga ang pasasalamat nila sa parents nyo. Basta ako, hindi ako natutuwa. Kasi mas gusto ko nalang umuwi ng bahay at matulog kesa nandito lang ako't nakaupo. I-enjoy mo na lang kasi tong lugar. Ang ganda kaya dito tapos ang dami pang pagkain. Saka hindi ka ba proud sa parents mo? Kasi naging tulay sila sa isang magandang love story. Alam mo Julius, ang corny na ng mga sinasabi mo dyan. Grabe siya oh. Natutuwa lang talaga ako. Kasi hindi lang naging bridge ang parents mo para makilala ni Tito Jojo ang one true love niya. Naging daan din sila para makilala ni Tito Jojo ang religion natin. At ang totoong ibig sabihin ng salita ng Diyos sa buhay ng isang tao. O tapos? Anong o tapos? Okay. Akala ko kasi may karugtong pa yung sasabihin mo. At akala ko rin, extended ang pagbabible study natin mula sa simbahan kanina hanggang dito sa lugar na to. Hahaha. Hay nako Jean, hanggang ngayon ba naiinip ka pa rin tuwing nagsisimba kayo ng parents mo? Sino naman ang hindi maiinip kung paulit-ulit na lang ang sinasabi at pinag-uusapan sa simbahan natin? Konti na nga lang at kaya ko nang isulat yun sa papel kahit nakapikit pa ako. Kung makikinig ka lang ng taimtim sa bawat araw na nagsisimba tayo, hindi ka maiinip. At mararamdaman mo dyan sa puso mo na dapat araw-araw tayong magpasalamat sa poong may kapal. Akala ko ba tapos na ang church service? Bakit parang ikaw naman na nagsisermon sa akin ngayon? Gusto ko lang kasi na mas maintindihan mo ang dahilan kung bakit tayo nagsisimba. Ramdam ko kasi na parang malayo pa rin ang loob mo hanggang ngayon sa religion natin. Pero alam ko naman na may iba talaga sa atin ang dumadaan sa ganyang stage ng buhay. Yung napapatanong tayo, ano ba ang purpose ng pagsisimba? At gusto kong tulungan kang maintindihan ang purpose na yun. Alam mo Julius, para ka talagang si daddy magsalita minsan. Kaya nga gusto rin ako ng daddy mo para sa'yo. Kasi alam niya na bagay tayong dalawa. Hoy, tigilan mo nga yung mga ganyang banat mo sa akin ha. Hindi ako natutuwa. Mabuti pa, ikuha mo na lang ako ng leche flan para mawala yung pagkainip ko dito sa kinauupuan ko. Para rin may pakinabang ka sa akin, kapal nito. Papa Dudut, kaibigan, kababata, schoolmate sa college at churchmate ko si Julius. Matagal ko na siyang kilala talaga at matagal ko na ring alam na may gusto siya sa akin. Pati nga mga magulang ko ay gusto rin siya para sa akin at pinayagan pa talaga siyang manligaw noong nasa third year college na kami. Ang sabi kasi ni Daddy ay gusto raw nila ni Mami ng isang tao na makapagbubukas ng isipan ko tungkol sa simbahan namin. Alam kasi nila na medyo pasaway talaga ako at malayo ang loob ko sa relihiyon namin. At naniniwala sila na matutulungan ako ni Julius na maging bukas ang isipan ko sa totoong ibig sabihin ng salita ng Diyos na palaging pinag-uusapan sa simbahan namin. Anak kasi ng ministro si Julius at isa yon sa mga dahilan kung bakit malapit din siya sa mga magulang ko. Pero Papa Dudut, isa rin yon sa mga dahilan kung bakit ayoko sa kanya. Para kasing ang boring niyang tao. Wala akong thrill o excitement na nararamdaman sa tuwing kasama ko siya. Walang kilig factor kaya naman sa tuwing magpapakyut sa akin si Julius, magtataray na lang ang ginagawa ko, Papa Dudut.
Jean, eto na pala yung libro na iniira mo sa akin. Ayun! Salamat, Julius! Pasensya na pala kung amoy pawis ako ngayon. Katatapos lang kasi ng practice namin ng volleyball. Ayos lang. Sanay naman kasi akong amoy pawis ka palagi kahit nasa church pa tayo. Uy, ang sama mo sa akin. Grabe ka. Joke lang. Ito naman oh. Baka bigla mong bawiin tong libro na pinahiram mo sa akin. Ah! Uy, ano ba yan? Aray! Sino bang naglalaro ng volleyball? Ano Ang ba layo yun? nang naabot ng bola. Ulo ko. Tumalbog pa tuloy sa ulo mo. Ayos ka lang ba, Jean? Oo, ayos lang ako. Jean, sandali. Kukunin ko lang yung bola ha. Ay, nako, miss, sorry. Tinamaan ka ng bola namin. Napalakas yung tira ko kanina. Nako, pasensya ka na talaga. Ikaw pa yung tumira ng bola? Oo, ako nga. Pasensya na talaga ha. Tinamaan ka tuloy sa ulo. Ayos lang. Huwag mo na akong alalahanin. Uy, Eman! Kayo pala ang naglalaro ng volleyball ngayon. Mag-ingat naman kayo. Di mo ba nakikita na ang layo na namin sa inyo? Dito na nga kami nag-uusap para hindi kami makastorbo sa mga naglalaro. Tapos, tatamaan nyo pa ng bola tong kasama ko. Pasensya na talaga, Julius. Oh, yan ang bola nyo. Sa susunod, mag-ingat kayo para hindi kayo nakakaabala ng ibang tao. Saka nakakapanakit. Ang layo-layo na namin sa court eh. Julius, ayos nga lang ako. Huwag mo na siyang awayin. Ang OA mo na masyado ah. Eman, di ba? Ayos lang ako. Kaya huwag mo na lang pansinin tong si Julius. I'm Jean nga pala. Ah, nice to meet you, Jean. Pasensya ka na ulit ha. Ayos lang, huwag ka nang mag-sorry. Hindi naman nabasag yung bungo ko sa pagkakatama ng bola mo. Pero yung puso ko, muntik na. Joke lang. Palabiro ka pala, Jean. O sige, balik na ako sa laro namin. Pasensya ka na ulit, Jean ha. Bye. Okay, bye! Uy, Julius! Kaibigan mo yung Emma na yun? Hindi no, kaklase ko lang yan. Pero hindi kami magkaibigan. Uy, grabe ang gwapo niya! At talagang sinasabi mo yan sa akin ha. Una sa lahat, babaero yang si Eman. Pangalawa, hindi siya kapareho ng religion natin. Kaya hindi kayo bagay, Jean. Okay? Hindi. Wala na akong pakialam pa kung nasasaktan man ang feelings noon ni Julius dahil sa kilig na nararamdaman ko para kay Eman. Ang gwapo naman kasi talaga ni Eman, Papa Dudut. Matangkad siya, maganda ang build ng mga muscle niya at malambing pa ang kanyang boses. Dagdag pa nasingkitin ang kanyang mga mata na gustong gusto ko talaga sa isang lalaki. Kaya nga naisip ko pa noon, Papa Dudut, na si Julius na nga yata ang para sa akin. Noon naman ay nainis pa ako kay Julius kasi medyo inaaway pa niya si Eman. May itsura rin naman si Julius kahit papaano, Papa Dudut. Mukhang tao siya na hindi masyadong kagwapuhan. Hindi naman kasi siya masyadong mahiling mag-ayos ng kanyang sarili, matangkad din naman siya pero may kapayatan. Medyo makapal din ang buhok niya na hindi niya man lang pinagkakaabalahan na lagyan ng gel. Pero masasabi ko na matalino siya at mabait na rin. Noong naging magkaklase kami sa elementary at high school ay palagi siyang nasa top 5 at may mga oras pa nga noon, Papa Dudut, na pinapakopya niya ako sa mga test namin. Kaya naging magkaibigan din talaga kami. At dahil kilala siya sa church namin bilang mabait na anak ng pastor ay nagustuhan talaga siya ni na daddy para sa akin. Ako lang talaga ang walang gusto sa kanya, lalo na nang makilala ko nga itong si Eman. Dahil unang kita ko pa lamang sa gwapong mukha ni Eman, ramdam ko na kaagad na gusto ko nang ibigay ang lahat ng first ko sa kanya pagdating sa pakikipagrelasyon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, hindi ko alam kung sobrang obvious ba talaga na nagkagusto ka agad ako kay Eman noong unang beses pa lamang na nakilala ko siya. May isang beses kasi noon na habang kumakain ako ng mag-isa sa kantinang University College namin ay nilapitan niya ako at tinanong kung okay lang daw ba na makishare sa akin ng table.
Siyempre pumayag naman ako kaagad at doon nga kami nagkakwentuhan habang pigil na pigil ang kilig sa buong katawan ko. Iyon din ang simula ng pagiging close namin ni Eman, Papa Dudut. Inad niya kasi ako sa Facebook at palagi kaming magka-video call. Hindi nagtagal ay pinagtapat niya sa akin na gusto niya ako at liligawan niya raw ako. At kung iniisip niyo na sinagot ko kaagad siya, siyempre hindi pa dahil marunong naman akong magpakipot kahit konti. Kahit sobrang crush ko talaga siya noon gusto ko pa rin na mas makilala ko siya bago ko ibigay sa kanya ang matamis kong oo, Papa Dudut. Ang ganda pala ng lugar na to, no? Ang relaxing, saka ang sarap ng milk tea nila dito. Sana nga wag nadayuin to ng ibang mga estudyante para hindi masyado maraming tao. Sa bagay, medyo malayo na kasi to sa university natin, kaya hindi to masyadong sasadyain ng mga estudyante sa school natin. Tsaka sana hindi agad magsara tong lugar na to. Kahit na konti lang palagi yung customer nila. Masarap kasi talaga yung timpla nila ng milk tea dito eh. Tsaka yung pancake nila masarap din. E di palagi tayong tumambay dito para palagi rin silang may customer at hindi ka agad to magsara. Maganda yung naisip mo, Jean. Ano ba yan? Akala ko naman sasabihin mo na ako yung maganda. Hindi ko naman na kailangan sabihin yun kasi palagi kang maganda sa paningin ko. Bolero! Pero Eman, may tanong ako. Ano yun? Paano kapag sinagot na kita at girlfriend mo na ako? Eh di syempre, ako na ang magiging pinakamasayang lalaki sa buong mundo. Talaga? Oo! Sinabi ko naman sa'yo na seryoso talaga ako sa panliligaw ko, di ba? Maniwala ka o hindi, ngayon lang ako nagseryoso sa isang babae. Sa'yo lang talaga, Jean. Ibig sabihin, gagawin mo ang lahat ng gusto ko? Syempre naman. Mahal kita eh. Kahit na magpa-convert ka ng religion kapag boyfriend na kita? Ha? Eh kasi Eman, di ba sabi ko sa'yo na medyo mahigpit ang mga magulang ko? Kaya nga hindi pa kita pinapakilala sa kanila na manliligaw ko hanggang ngayon eh. Kasi alam ko na hindi sila papayag na maging boyfriend kita. Kasi nga magkaiba tayo ng religion. So ang tanong ko talaga, ready ka ba na magpa-convert sa religion namin kapag naging tayo na? Hindi mo pa naman ako sinasagot, di ba? Ibig sabihin, hindi pa oras para pag-usapan natin ang bagay na yan. Eh what if nga maging tayo na? O kunwari na lang na magpapakasal na tayo, hindi naman tayo pwedeng magpakasal na magkaibang religion natin, di ba? Kaya paano yun? Anong paano yun? Paano tayong dalawa? At saka paano sa future kung magkaiba tayo ng simbahan na pinupuntahan para dasalan? Alam mo, Jean, masyado ka nang seryoso sa mga tanong mo. Basta, darating din naman yung araw na kailangan natin pag-usapan ng bagay na yan. Pero sa ngayon, enjoy na muna natin ang bawat oras na magkasama tayo. Na walang kahit anong seryosong bagay na pinag-uusapan. Para masaya lang. Sa'yo na rin naman ang galing na boring yung religion nyo, di ba? Kaya ang mabuti pa,